Habang nakikipaglaban sila Shinigami sa kabilang banda ay busy naman si Kuden Ryusei sa pagpaksa sa mga Kaiki sa ibang direksyon. Sinabi nito sa kausap na Kaiki na ito na ang sunod. Pinatay niya ang isang humanoid Kaiki habang ang dalawa ay nakatayo pa. Sinipa ni Kuden ang ulo ng isang Kaiki at sinabi na matigas ito. Salaysay ni Kuden na gawa ang mga ito sa Diamond kaya masama ang mga itong kalaban. Nagtataka ang isang Kaiki kung bakit hindi nila magamit ang Kaiki Phenomenon, ang skill na kayang magpabitak ng lupa sa malawakang distansya at makapagpalabas ng mga batong pananggalang. Sinabi ni Kuden Ryusei na dahil hindi niya pinapayagan ang mga ito na gumamit ng skill na iyon. Humakbang si Kuden palapit at ang nilalakaran niya ay bahagyang nayanig at nagbibitak. Ayon kay Kuden Ryusei na nakokontrol ng mga humanoid Kaiki na ito ang lupa, na siyang kapariho ng kanyang gene. Pinakita ni Kuden ang kanyang napakalawak na gene range. Paliwanag niya na dahil sa kanyang gene range ay hindi gumagana ang Kaiki phenomenon ng mga halimaw na ito. Pero sa isang banda ang teknik niyang iyon ay magagamit lamang niya sa lugar na walang tao. Dahil ang normal na tao ay sesabog pag umapak sa kanyang gene range. Sinabi ng isang Kaiki na halimaw si Kuden Ryusei. Dahil di gumagana ang kapangyarihan nila ay sinabi ng matabang Kaiki na labanan na lang nila si Kuden ng harapan. Pero laking gulat niya matapos mabilis na makapak sa kanya si Kuden habang sinasabi na napaka-bagal nito at nakatutok pa ang sandata. Sa isip ng Kaiki na nakagalaw agad si Kuden sa isang kisap mata lang. Nagkakalwag ang Kaiki at inatake ang yuluhan niya pero wala na naman doon si Kuden at nakaalis na patungo sa kanyang likuran. Dinamalayan ng Kaiki na nahati na siya gitna sa ganun kabilas na segundo. Nahati siya sa gitna at namatay ng may pagtataka. Tinanong ni Kuden ang natitirang Kaiki na diba't apat ang mga ito. Ang isang member nito ay nagpunta sa kanyang guerrilla squad. Tatlong lang ang nagpikita para harapin siya, kaya ang mga ito ay naghahanap ng gulo. Sinabi ng Kaiki na kahit apat pa silang lumaban kay Kuden ay iisa pa rin ang magiging resulta. Tinanggap na ng Kaiki ang kamatayan nila. Tumawa si Kuden at sinabi na paano nito nalaman ang bagay na iyon ganung nananahimik naman siya. Sumugod ang Kaiki at naghanda ng isang suntok kay Kuden, habang sinasabi nito na silang tatlo ay hinarap si Kuden para ang natitira nilang kasama ay haharapin naman ang ibang kasama ni Kuden. Dagdag pa na mahihina ang mga tao at ang tanging may kakayanan lamang na labanan sila ay tanging si Kuden lamang. Nang malapit na ang Kaiki ay inangat ni Kuden ang kanyang palako sabay pinagpaputol ang Kaiki sa ere. Pagbagsak nito sa lupa ay pere-pereso na ito. Nakangiting tinatanong ni Kuden ang bangkay ng Kaiki na kung siya lang ba talaga ang may kakayanan na labanan ang high-rank ang Kaiki. Napatingin siya sa malayo at nakangiting sinabi na hindi lang basta siya dahil meron pang isa. Lumipat ang eksena sa battlefield kung saan hinati ni Shinigami ang humanoid Kaiki na si Graham sa gitna. Napa-angle na lang ito at tuluyang humandusay sa gitna. Natanggap na ni Graham na talo siya sabay humingi siya ng tawad. Nagtanong si Nos kay Graham na kung dinebate ba nito ang sarili nito sa ilang peraso, ang gawin niyon ay isang kahangalan. Bago mamatay ay may gusto pang malaman si Graham sa kanyang Lord Nosferatu. Nagbuntong hininga ni Nos at sinabi na aaminin na niya. Alam niya na karamihan sa mga Kaiki ay hindi masaya sa pagbabawal niya sa pagkain ng tao. Dahil kapag hinayaan niya ang bagay na iyon ay sila-silang mga Kaiki ang magkakainan at kung nangyari iyon ay hindi sana isisilang si Graham. Bilang baguhan na may taglay na nobility si Graham ay hindi nito maiintindihan. Dagdag pa ni Nos na noong siya ay ipinanganak, bilang third generation Kaiki King. Ang pag-control sa resources ang kanyang naging doktrina. Ang conclusion na iyon ang nabuo matapos niyang mamuno sa hindi mabilang na planeta. Sabay tanong kay Graham na sinong nagturo sa master nito na patakbuhin ang human farm para damani ang tao. Napagtanto ni Graham na si Nos pala ang nagturo para makontrol ang tuluyang pagkaubos ng tao. Nakangiting tanong ni Nos na kung sa palagay ba ni Graham na ang gluttonous demon na si Belzane ay isang dakilang revolutionary. Isipin nito mabuti, hindi nito alam kung ano ang naiisip noon. Ang gusto lang ng gluttonous demon ay kumain ng malaya. Ang bagay na itan ay hindi magandang pag-iisip. Ang kaisipang iyon ang magdudulot sa pagkawasak ng buong lahi. Si Graham ay namanipula lamang ng takot at pagkawasak. Tanong pa ni Nos na anong gagawin ni Belzane matapos nitong makuha ang kapangyarihan.
Hahatiin nito ang ugnayan sa mga region na magtutulak sa mga tao para lumaban. Ang pag-ani sa mga tao ay napakadaling gawin, pero iyon ay isang malaking problema. Binanggit ni Nuss ang tunay na pangalan ni Graham bilang Graham. Ang kanyang pinakabago na tagasunod na ginawa gamit ang lupa at bato, sinabihan niya ito nang nagkamali ito ng landas na tinahak. Huli na ang lahat ng hingi niya ng tawad sa kanyang Lord Nuss. Sinabi ni Nuss na matulog na ito. Maya-maya ay biglang nahilo si Shinigami at nabitawan ang espada kasabay ng pagderyugo ng ilong. Bigla na lang siyang nawala ng malay at bumulagta sa lupa kaya laking pag-aalala ni Hakari. Sinabi ni Nuss na hindi na niya kaya, ang kanyang utak ay nasa limitasyon na, dahil sa paggamit niya ng wide-range communication sound waves interference. Kaya iiwan na niya sa babae si Shinigami. Nakangiting sinani ni Nuss na wala pa ring ingat si Shinigami kahit kailan, pero sa mga oras na ito ay maganda ang ginawa ng kanyang partner. Tuluyan na ding naglaho si Nuss at naiwang nakabulagta si Shinigami. Lumipat ang eksena ilang araw ang nakalipas at nagising si Shinigami sa isang hospital. Pagsilap niya sa labas ay nakita niya ang kanyang larawan na hawak ng mga tao at nagsasaya ang mga ito. Nasa billboard pa ang kanyang larawan habang nakatayo ng pangmalakasan at nakatapak sa bangkay ni Graham. Tuwang-tuwa ang mga tao habang pinagdiriwang ang kanilang bayani. Habang nakasilip siya sa bintana ay nakita siya ng lalaki kita agad siya nitong itinuro sa mga kasama. Nagsigawan ang mga ito sa tuwa, mga bata at matanda ay pinupuri siya. Laking pagtataka ni Shinigami kung ano na ang nangyayari sa mga taong iyon dahil pinupuri siya ng mga ito. Natanong na lang niya na kung anong ginagawa ng mga taong ito, may nagsalita at sinabi na pinuri siya ng mga taong iyon. Ang nagsalita pala ay si Major General Sakurai kasama si Asuka na may pag-aalalang tanong na kung kamusta na ang pakiramdam ng ating bida, kung may masakit ba dito at kung may bahagi ba ng katawan na hindi komportable. Kumapit ito sa ating bida at sinabi na buong linggo itong nakatulog. Napasigaw naman ang ating bida dahil di siya makapaniwala na buong linggo siyang tulog. Nagtanong si Shinigami kay Major General Sakurai na kung anong nangyayari. Mungkahi ni Sakurai na mas mabuting maupo na muna sila at magkape. Sinabi ni Sakurai na ang lugar na iyon ay ang capital ng Western Europe, malayo sa battlefield. Kinakailangan ng mga tao ng tagapagligtas kaya ipinakita nila sa mga ito ang ginawa ng ating bida sa nakaraan nitong laban. Ang pag-promote kay Shinigami bilang role model para sa lahat ay hindi naman masama, diba? Natanong ni Shinigami kung ayos lang ba ang bawat isa sa guerrilla squad. Sumangayon si Sakurai, dahil walang namatay, pero may mga napinsala at kasalukuyan ng nagpapagaling. Dahil doon ay nakahinga ng maluwag ang ating bida. Nasabi niya na sa tingin niya ay hindi siya nararapat para maging bayani, pero kung ganun ang utos ng army ay yun ang susundin niya. Nagpasalamat si Sakurai sa ating bida at dahil tinalo nito si Graham, ay ang operation para depensahan ang containment zone ay nagtagumpay, at sa ngayon ay tinutukoy na nila kung saan ang natitirang kalaban. Matapos matalo ng 4 na humanoid Kaiki at ng commander ng mga ito. Naging maayos ang lahat at ang bilang ng mga kalaban ay tuluyang bumaba. Pero ang biological father ni Graham na si Lord Frost Giant Zordon ay hindi pa nagpapakita. Habang hindi pa nila natatalo ang Lord Zordon ay wala pa rin iyong saysay. At habang nananatili ang Lord ay ang bilang ng mga kalaban ay dadami pa rin. Dagdag ni Sakurai na magsasagawa sila ng expeditor patungong Jordan at bilang member si Shinigami ng guerrilla squad ay kailangan nitong sumama. Agad tumayo si Shinigami at sumaludo, at pumayag sa gusto nitong mangyari. Biglang lumitaw si Nuss at sinabi kay Sakurai na kung alam ba nito kung nasaan si Zordon, dahil ito ay nagtatago sa Snowy Mountain. Nakangiting sabi ni Sakurai na kapag si Lord Nosferatu ay makikipagtulungan sa kanila ay siguradong magiging madali sa kanila ang lahat. Hindi naman pumayag si Nuss dahil sino naman ang makikipagtulungan sa kahinahinalang tao na kagaya nito. Napasabi na lang si Sakurai na napaka-harsh naman ni Nuss. Tanong ni Shinigami kay Nuss na kung alam nito ang lokasyon ni Zordon. Kumpiyansang sumagot si Nuss ng oo. Mungkahi ng ating bida na kapag dinagdag ang impormasyon ni Major General Sakurai ay siguradong matutuntun nila ang eksaktong lokasyon ng kalaban. Sagot ni Nuss na totoo yun pero hindi ganun kasigurado. Kung nasa prime niya siya ay madali lang siyang makakalipad at makokontakt ang kanyang mga tagasunod.
Sa totoo lang ay kaya niyang i-monitor ang lahat mula sa star. Dagdag pa na ang katawan at isip ni Shinigami ay napakahina, kaya hindi niya iyon magagawa. Noong gumamit nga lang siya ng kakarampot na puwersa ay 1 linggo itong walang malay. Sumagot si Shinigami na kung ganun ay kasalanan pa niya iyon, pero kung wala siya ay siguradong mamamatay si Nos. At ngayon nagawa pa nitong manisi ng iba. Ganit na sinabi ni Nos na ulitin-ulit ng ating bida ang sinabi nito. Biglang sumingit si Asuka at pinatigil ang dalawa at pinatigil sa pag-aaway. Kaagad namang huminto ang dalawa. Habang nagkakape ay naiisip ni Sakurai na nakikinig si Shinigami at Nos kay Asuka kaya ang iwan ito sa tabi ng mga ito ay ang tamang desisyon na dapat gawin. Tinanong ni Sakurai si Shinigami na kung ano ang pakiramdam pag namamatay ito. Kapag lagi itong namamatay ay mas lumalakas ito, at ang katawan nito ay unti-unting nagiging kaiki. Kaya darating ang araw na ang katawan ni Shinigami ay magiging sariling katawan na ni Nos, ang Undying Phantom. Nang marinig iyon ni Asuka ay nagulat ito samantalang natahimik naman si Nos. Dagdag pa ni Sakurai na magiging itong tao na kagaya ng Kaiki o high-level Kaiki, na may special na ability. Marahil isa lang iyon hypothesis, ang high-level Kaiki ay mas nangangailangan ng mas maraming blood. Gaya ng oxygen na pag wala ito ay magkukulang sa paglakas. Kapag wala iyon ay sigurado na ang kamatayan ng Undying Phantom, kung tama ba iyon. Kino-consume nito ang katawan ni Shinigami. Kapag wala itong malay ay ginagamit nito ang abilidad at gumigising. Sabay nakangising nagtanong kay Nos na kung masarap ba. Pananakot ni Nos na kung gusto na bang mamatay ni Sakurai at kung sa tingin nito ay paaalisin niya ito matapos ng mga pinagsasabi nito. Sinabi ni Sakurai na hindi siya sinasagot ni Nos. Nagbuntong hininga si Nos at sinabi na totoong source niya ng nutrition na makukuha lang sa huling emotion, sabay napatingin siya kay Shinigami habang naiisip na sa ngayon ay hindi ganun kalasa. Sinabi ni Nos na hindi niya sasabihin kay Sakurai kung ano ang lasa. Napangiti si Sakurai dahil iyon na ang sagot kung hindi nito aaminin. Nang makuha ni Sakurai ang sagot ay nag-lay-low na ito at humingi ng tawad sa kapahangasan niya. Tanong ni Shinigami kay Nos na kung kakainin ba siya nito at aagawin ang kanyang katawan. Sagot ni Nos na paano kung sabihin niyang oo. Sinabi ni Shinigami na wag intay muna ito hanggang sa matalo niya lahat ng Kaiki. Biglang sumingit si Asuka at sinabi kay Nos na wag nito kainin si Shinigami ng buo at least magtira ito ng kalahati. Tumawa si Nos at sinabi na hindi pa naman niya ito kakainin sa ngayon. Dahil ang katawan naman ni Shinigami ay magiging kanya din balang araw, pero mag-iintay siya ng panahon. Gumawa sila ni Shinigami ng kasunduan na tatalunan ang gluttonous demon Belzane. Bago mangyari iyon ay aalagaan muna niya si Shinigami, sabay ngiti. Nagsalita naman si Shinigami na sa tingin niya ay siya ang nag-aalaga kay Nos, nagalit naman si Nos sa sinabi ng ating bida. Hanggang sa nagtalo na ang dalawa, dagdag pa ni Nos na makinig ito. Tungkol sa sinabi nito na hanggang sa maubos ang Kaiki sa Earth, ang bagay na iyon ay napaka-impossible. Ayon kay Shinigami na kung wala siya ay patay na din si Nos. Sagot naman ni Nos na iniligtas niya ito sa kamatayan. Kung di dahil sa kanya ay matagal na sana itong patay. Nagpatuloy pa sa pagtatalo ang dalawa habang si Sakurai ay payahan lang na nagkakape. Umawat na naman si Asuka at pinaalala na bawal mag-away ang mga ito. Napangiti si Sakurai dahil talagang nakikinig kay Asuka ang dalawang iyon. Wala siyang nakikita na death aura. Hindi si Shinigami ang hostage kundi ang isip at puso ng Undying Phantom. Sabay tinanong sa kausap nito sa isip na kung napansin ba nito ang bagay na iyon. Sa kabilang banda walang planong tumigil sa pagpapahirap kay Kuzo ang Kaiki Lord na di Zordon. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Kuzo at sinabing iyon na ang lahat niyang nalalaman, hindi naman ito pinaniwalaan ni Zordon. Mula sa daliri ng Kaiki Lord namuo ang matalim na kristal, at agad itong tumusok sa katawan ni Kuzo kaya't bumulwak sa bibig nito ang dugo. Nang makitang hindi pa din namamatay ang nakataling si Kuzo nakangising saad ni Zordon na marahil hindi pa sapat ang pagpapahirap na natamo nito. Tinapala ni Zordon ng yelong kristal ang sugat ni Kuzo upang hindi ito magdugo, nang sa ganun muli niyang maulit ang proseso ng pagpapahirap sa kaawa-awang lalaki. Napaluha namang pangungumbinsi ni Kuzo na si Shinigami ang talagang sinaniban ng Kaiki na si Nos,
Paliwanag pa niya na nakita niya kung paano tinapos ni Shinigami ang mga kalaban gamit lang ang matutulis na dugong pumailan lang sa kanya na nagsisilbi niyang armas, at halatang may lakas ito na gaya ng isang halimaw. Dagdag pa ni Kuzo na kilala niya noon pa si Shinigami at alam niya ang tirahan nito, maging ang kanyang mga kahinanaan. Ngunit pinatigil siya ni Zordon nang ibaon nito sa kanyang palad ang matalim na iceberg, sa pag-aakalang puro kasinungalingan ang kanyang mga sinasabi. Sabog ang sipon at luha ni Kuzo na ininda ang sakit ng natamong pinsala, samantalang wala siyang magawa kundi ang sumigaw sa gitna ng paghihirap. Alam ni Zordon na ang kamay ang pinakasensitibong parte ng mga tao, kaya't ito ang pinuntirya niyang patamaan upang masiyahan sa pagpapahirap kay Kuzo. Puro sigaw at pagiyak naman ang tanging nagagawa ng lalaki habang mas lalong ibinabaon ni Zordon ang matalim niyang armas na nangalahati na sa palad ni Kuzo. Parang demonyo at nakangiting saad ni Zordon na wala siyang naiintindihan sa mga sinasabi ni Kuzo, at tanong pa kung ano ang sinisigaw nito kanina. Sigaw na saad ni Kuzo na masyado ng masakit nararamdaman niyang paghihirap, ngunit imbis na maawa ay lalo pang nasiyahan si Zordon at sinabing ipagpatuloy ni Kuzo ang pagiyak dahil hindi magtatagal at magiging parte na siya ng katawan ng sakam na Lord ng mga Kaiki. Yumeko sa buong lugar ang malakas ay malademonyong tawa ni Zordon, habang patuloy sa pagiyak ang kaawa-awang di Kuzo na napatanong na lang sa isip kung anong kamalian ang nagawa niya para mangyari iyon. Sa kabilang banda matapos ang misyon sinalubong ng promosyon ang ating bida at iniangat bilang second lieutenant. Sumaludo siya sa harap ng mga naghihiyawang mga tao, at pinupuri ang bagong bayani ng Allied Human Forces. Nang makita ng ating bida ang napakaraming taong nagtitiwala sa kanya, agad siyang nakaramdam ng kaba na mabaigo ang mga ito. Ngunit desidido siya na sa tulong ni Nas at ng iba pang kasamahan, magagawa nilang magtagumpa at maibalik ang kapayapaan. Abala naman ang lahat sa kuta ng mga Army at Intelligence Bureau sa Western Central. Mula sa gilid agad na itanong ni Major General Sakurai kung nasaan ang bagong promote na si Shinigami. Sagot naman ng lalaki sa kanyang tabi na kasalukuyang naglalakbay si Shinigami kasama ang maintenance crew, patungo sa Rendezvous Point dala ang mga bagong kagamitan. Nang marinig iyon si Kuzo naman ang kanyang inusisa sa lalaking katabi. Dahil bago magsimula ang laban sa pagitan ng mga Kaiki at dating team ni Shinigami, ibinigay ni Noo ang isang device kay Kuzo na hindi lang bastahing bagay kundi isang amplification device. Batid ni Sakurai na isa itong sekretong transmitter na marahil ay nakabaon sa katawan ni Kuzo, dahil kung dala lang nga ito siguradong malalaman itong agad ng mga Kaiki. Samantalang kapag nakabaon ang device sa katawan ni Kuzo, hawalo ito sa ANF signal kaya't mahihirapan ang mga Kaiki na madetect ito. Kapag humalo ito sa ANF maglalabas ito ng signal na magbibigay ng impormasyon sa mga kasamahan nila. At hindi lang si Kuzo ang pinagdala ng nasabing device ngunit siya lang ang nagtagumpay na marating ang destinasyon, kaya't hindi na pinagtakhan ni Sakurai ang pagbagay dito bilang intel. Hindi nga nagkamali si Sakurai dahil ilang minuto lang ng paghahanap nakita nila ang ipinadalang impormasyon ng amplification device, at doon nalaman nila ang lugar na pinagdalhan kay Kuzo at kasalukuyang kinaroroonan ni Lord Zordon. Seriusong saad ni Sakurai na oras na upang bumisita sila sa Frost Giant Jordan. Suot ang makakapal na jacket at baluti sinuong ng matatapang na sundalo mula sa Yabanai Platoon, at itinayo nila ang 3rd Recon Base bagaman hindi maganda ang kanilang pakiramdam sa mga mangyayari. Bigla namang lumitaw sa itaas ng dalawang nagmamanman ang dambuhalang halimaw na lumilipad, kaya't napapamurang napatakbo silang dalawa upang umiwas sa atake. Nang malapit na ang Kaiki mabilis na itinutok ng dalawa ang kanilang baril dito, ngunit hindi na nila ito nagawa pang mabaril matapos may tumamang palaso sa bibig nito mula sa kawalan. Bumulusok pabagsak ang dambuhalang Kaiki habang gulat namang natigilan ang dalawa sa pagtataka, lalo nang lumutang mag-isa ang sibat na animoy kinuha ng di nakikitang hinalalang. Nagkarimadam ng takot ang dalawa at inakalang mayroong multo sa paligid, ngunit nang lumakas ang hangin tanging mata lang ng misteryusong nilalang ang kanilang nakita, nang liparin ang suot nitong invisible na baluti. Napanganga ang dalawang lalaki nang makita ang bakas ng paglakad ng misteryusong nilalang, papalayo sa kanila at sa kinalalagyan ng halimaw. Nang tanggalin nito ang suot na invisible na baluti na pagtanto ng dalawa na ito ang pinakamalakas na Fabled Guerrilla Squad at kilala sa tawag na Grim Reaper Squad. Naglakad sila sa kahabaan ng nagyayelong bundok kung saan mag-iipon-ipon ang kanilang squad.
Tanong naman ni Hikari kung binati ba ni Saturday One ang mga ranger na tinulugan kanina, dahil napansin niya kung gaano natakot ang mga ito. Sagot naman ni Saturday One na masyadong malamig para makipagkwentuhan pa sa dalawang lalaking iyon. Naaawang saad naman ni Kosuka na muntikan ng mamatay ang dalawa dahil sa takot. Sagot naman ng isa na sapat na ang pagliligtas sa mga ito at hindi na kailangan pang makipagkwentuhan. Tumatawang saad ni Koyama na ito ang dahilan kung bakit Dream Reaper Squad ang tawag sa kanila, na sinang-ayunan naman ni Hikari at sinabing gusto niya din ang pangalang ay Shinigami. Inis na tinitigan siya ng tatlong kasamahan at tinapunan ng matalim na tingin. Inusente at tak ang tanong naman ni Hikari kung anong mali sa kanyang sinabi. Inusisa ng dalawa kay Saturday One kung may gusto na si Hikari kay Shinigami. Gayong batid nilang naiiba ang pagtingin ni Shinigami sa doktor na si Asuka. Sinabi naman ni Saturday One ba huwag siya ang tanungin ng dalawa dahil maging siya ay wala ding alam tungkol dito. Hindi naman maunawaan ni Hikari ang pinagsasabi ng tatlo agad na lumapit upang magtanong. Iniba naman agad ni Saturday One ang usapan at itinanong kung gaano sila katagal sa nagyayelong lugar na iyon. Sinabi naman ng dalawa na hindi sapat ang kapal ng kanilang baluti upang pagtakpan ang lamig. Pasiga naman nilang tinanong ang nasa unahang si Ishida kung kamusta na ba ang mga bagong baluti. Mahinang sagot naman nito na sakto lang sa oras ang pagdating ng kanilang inaante. Pagkasabi nun malakas na hangin ang umihip mula sa itaas pababa sa kanilang kinaroroonan, at unti-unting niselayan nila ang dambuhalang sasakyang panghimpapawid. Sabay-sabay silang napatanong kung anong ginagawa ng ornament doon, gayong labanan sa lupa ang kanilang pinuntahan ngunit hindi maalis ang kanilang pagkamangha. Isa itong floating armored carrier na tinatawag na Yan, bigla namang bumukas ang maliit na pinto at iniluwa nun si Shinigami. Masaya niyang binati ang lahat kasabay ang paghingi ng tawad sa matagal na pag-iintay ng mga ito. Nakangiting saad pa ng ating bida na oras na upang sama-sama nilang atakihin at talunin ang Jordan.